Noong January 26, 2026, habang tahimik at kalmado ang binabaybay ng mga sundalo, sakay ng kanilang sasakyan ng tahimik na kalsada, ay nagulat na lang sila nang bigla na lang silang pinaulanan ng mga bala ng mga terorista na nakaabang at nakatago sa mataas na bahagi ng bundok. Ano ang nangyari sa mga sundalo? May nakaligtas kaya sa madugong ambush na iyon? At sino ang may kagagawan sa pag-ambush na ito? Yan ang ating kwento ngayon. Kaya kung bago pa lang napadpad sa channel na ito, at kung gusto mo ng mga kwentong katulad nito, ay mag-subscribe ka na, at huwag kalimutang i-like at pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa mga kwentong kagaya nito. Umaga ng January 26, 2026, ang mga sundalo ay nagsagawa ng isang non-combat community-focused mission na parte ng the Joint Task Force Zampelan. Ito ay isang pamunahing Philippine Army unit na nasa ilalim ng 1st Infantry, Tabak Division, na namamalaga ng kapayapaan, seguridad, at kaayusan sa buong Zamboanga Peninsula at mga probinsya ng Lanao. Nagsasagawa sila ng counter-insurgency, anti-terrorism, at regional security operations kasama ang disaster response in Western Mindanao. Habang sakay ang mga sundalo sa kanilang sasakyan, at binabaybay ang isang liblib na ruta sa bulubunduking bahagi ng Purok 1, Barangay Munay sa probinsya ng Lanao del Norte, dumaan ang sasakyan sa isang mababaw ngunit umaagos na ilog na napapalibutan ng masukal na kagubatan at matatarik na lupa. Tahimik ang paligid, walang senyales na may nakaabang na panganib, patuloy lang at tahimik na binabagtas ng sasakyan ang mababaw na ilong. Ngunit ang katahimikan ay panandalian lamang, pero sa isang iglap, biglang sumabog ang unang putok. Nakaabang na pala ang mga di umanong terorista Maute Group sa lugar, at naghihintay ng pagkakataon, pinaulanan na sila ng bala. Ang mga teroristang Maute Group, kung matatandaan natin, ay ang grupong naghasik ng kaguluhan at lumusab noon sa syudad ng Marawi na kung saan nawasak ang buong Marawi dahil sa pagtugis ng gobyerno sa mga terorista. Nagulat ang mga nakasakay na mga sundalo mula sa mataas na kanang bahagi ng bundok, sabay-sabay silang niretrat ng mga armadong terorista. Ang mga bala ay tumama lahat sa kanilang sasakyan na para bang umuulan ng mga bakal. Ang isa sa mga sundalo ay unang tinamaan sa bandang kanan ng bahagya itong lumabas sa sasakyan. Ang 4 na sundalo naman ay nasa loob ng sasakyan. Wala silang sapat na oras para makalabas o makapwesto man lang para makapagpaputok. Isa sa mga sakay ng sasakyan ay ang sundalo na si Corporal Roland de la Cruz. Agad siyang kumilos na dala ng kanyang training at instinct, gumawa siya ng paraan para nakalabas siya ng sasakyan, at nang makalabas siya ay agad na naghanap ng mapagkuublihan para mailigtas ang sarili. Isiniksik niya ang kanyang katawan sa hindi kitang parte sa may bandang gulong, dumikit siya sa sasakyan habang patuloy na niraratrat ng mga terorista ang mga kasamahan niya, sa kabila ng kanyang gulat at takot, pero hindi siya tuluyang nawala ng pukos, nag-return fire pa rin siya gamit ang kanyang R4 rifle. Ngunit sa kalagitnaan ng ambush, ay isang bala ang tumama sa magazine ng kanyang baril at nag-jam ito at hindi na muling nag-feed. Wala ng oras para mag-isip pa siya, kaya kinuha niya agad ang kanyang .45 caliber pistol at muli siyang gumanti ng putok, pero sa kasamaang palad, tinamaan pa rin ang kanyang kamay. Kaya agad na tumilapon ang kanyang baril at namilipit siya sa sakit at umagos ang dugo sa kanyang kamay. Kaya sugatan at wala na siyang hawak na armas. Kaya napilitan siyang umatras at iligtas ang kanyang sarili. Gumalaw siya at mabilis na gumapang palayo sa kanilang sasakyan habang pinapaputukan ito ng mga terorista, humigit kumulang na 10 metro, patungo sa likuran ang kanyang napagkublihan, na kung saan may mabuhangin na parte at bahagyang may hukay sa masuhal na bahaging yon ng gubat. Sapat na yun para hindi siya makita ng mga terorista. Doon siya nagtago at pinakiramdaman at nagmasid. Pilit niyang pinapakalma ang kanyang sarili habang patuloy na dumudugo ang kanyang kamay. At mula sa kanyang pinagtataguan ay nasaksihan niya ang pinakamasakit na eksena ng kanyang buhay. Unti-unting nilapitan ng mga kalaban ang kanilang sasakyan, at isa-isa nilang tinuldukan ang 4 niyang kasama na sugatan. Wala siyang nagawa kundi ipikit na lang ang sakit at galit sa nasaksihan. Pagkatapos noon ay kinuha ng mga terorista ang mga cellphone, baril, at iba pang mga importanteng kagamitan ng mga napaslang na sundalo. Hinila nila palabas ang mga katawan at itinapon nila ito sa umaagos na ilog sa tabi ng daan. Hindi makasigaw si Corporal Roland de la Cruz. Hindi siya makagalaw dahil sa kunting kamali at kaluskus lang niya ay ang magiging katapusan na rin niya.
Nagmamasid at nakikiramdam ang mga terorista sa paligid kung may mga natitirang buhay pa sa mga sundalo. Kaya ang bawat segundo para kay Corporal de la Cruz ay tila bangungot habang buhay. Ang takot, guilt, luha at lungkot ay sabay-sabay na bumabalot sa buo niyang katawan. At nang masigurado ng mga umaatake na wala nang natirang buhay sa mga sundalo ay tuluyan ng umalis ang mga terorista. Sa kalam-es nakahinga si Corporal Roland de la Cruz ng malalim at bumalaw, agad siyang humingi ng saklolo sa mga tao sa lugar na iyon. Si Corporal Roland de la Cruz ay nakaligtas sa bangungot ng ambush na iyon, ngunit ang sugat na iniwan ng araw na iyon ay hindi lamang sa kanyang katawan pati na rin ang kanyang isip at puso. Dahil sa pangyayaring iyon, siya ay ginawaran ng Wounded Personnel Medal para sa kanyang katapangan at sakripisyo habang ginagampanan ang kanyang tungkulin. Hanggang sa ngayon, dala-dala pa rin ni Corporal Roland de la Cruz ang trauma, sakit sa nasaksihan niya kung paano tinuluyan ang kanyang mga kasamahan, ang tunog ng putok, ang amoy ng lupa at dugo, at ang mukha ng kanyang mga kasamaang hindi na nakauwi ng buhay sa kani-kanilang pamilya. Survivor na siya pero gabi-gabi, at kapag nag-iisa siya ay sila pa rin ang nakikita niya, ang hirap na dinanas ng mga kasamahan niya sa kamay ng mga terorista. Ang pangyayaring ito ay nagsisilbing matinding paalala na sa digmaan at sa totoong buhay ay huwag kailanman maging kampante dahil anumang oras ay nasa panganib ang buhay, ang paghahanda, disiplina sa sarili, at malasakit ang tunay na pananggalang. Ano ang masasabi mo sa pangyayaring ito? Mag-comment ka lang at ating babasahin, at muli hanggang sa susunod pa nating kwento.